Bakit sinasabi ng world's highest IQ holder na lahat ng kapital ay papunta kay XRP? Isipin mo ito ngayon, isang tao na kinikilalang may pinakamataas na IQ sa buong mundo ang nagsabing lahat ng kapital sa mundo ay may iisang direksyon at ito ay papunta kay XRP. Hindi po ito basta hype o simpleng opinion lamang. Ito ay galing po kay Yang Hon Kim na kilala sa malalim na pag-unawa sa systems at structure ng global finance. Ang sinasabi po niya ay hindi po tungkol sa short-term pump. Hindi po tungkol sa mabilisang kita. Ang punto po niya ay kung saan pupunta ang global money kapag hinanap na nito ang pinaka-efficient na daanan. Kapag ang isang system ay mabilis, mura, at kayang mag-handle ng bilyong halaga, dito natural na dadaloy ang kapital. Hindi po presyo ang hinahabol ng pera, hinahabol po nito ang tamang infrastructure. Ngayon ay ano po ba ang totoong ibig sabihin ng capital flow sa pananaw ni Kim? Kapag sinabi po ni Kim na ang kapital ay pupunta kay XRP, hindi niya sinasabing bukas o next week ay tataas agad ang presyo. Ang sinasabi po niya ay sa long term. Ang pera ay palaging pumipili ng sistemang may pinakamababang friction. Ang bangko, institution at malalaking kumpanya ay hindi po nag-i-invest base sa excitement. Ang habol po nila ay settlement speed, liquidity efficiency, at saka reliability. Dito po pumapasok si XRP bilang isang network na ginawa para sa cross-border payments. Kung saan ang traditional system ay mabagal at mahal, si XRP ay mabilis at direkta. Kapag ganito po ang setup, kusang sumusunod ang kapital dahil kailangan ito ng sistema. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng iba na nauuna ang infrastructure bago ang presyo? May mga community members tulad po ni XRP Update na sumuporta sa pananaw na ito. Sinasabi po nila na capital inflows follows the rails. Ang ibig pong sabihin nito ay kapag naitayo mo na ang daanan ng pera, automatic na dadaloy ang halaga. Hindi mo kailangang pilitin. Sa crypto market, madalas baliktad ang iniisip ng karamihan. Gusto muna ng presyo bago utility. Pero sa totoong financial world, nauuna po ang solusyon bago valuation. Kapag ang isang network ay ginagamit na ng mga institution, dito pa lang ito nagiging valuable. Kaya ang sinasabi po dito ay simple pero malalim. Kung gumagana po ang system, susunod ang pera. Ngayon ay may katotohanan ba ang pagdududa tungkol sa laki ng global capital? Ayan. May mga nagbigay rin ng mas maingat na pananaw tulad po ni 0x.void na nagtatanong kung posible bang ang napakalaking global bond market ay mailipat sa iisang digital network. At valid po ang tanong na ito. Dahil ang traditional na market ay matagal nang gumagana at saka trusted na. Hindi po madaling palitan ang mga sistemang dekada nang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit hindi po instant ang paglipat ng kapital. Hindi ito biglaan. Ito ay dahan-dahan. Ngunit tandaan mo ito. Kapag napatunayan ng isang bagong system na mas mahusay ito, kahit mabagal ang simula, tuloy-tuloy ang daloy. Ganito po gumalaw ang pera sa history or kasaysayan. Ngayon ay bakit po ba delikado ang sobrang bilis na price expectation? Si TJ Monster naman ay tumingin sa usapang investment performance. Ang sabi po niya ay hindi po realistic ang inaasahang sobrang taas na presyo sa maikling panahon. May punto po siya dito dahil ang stocks,
gold at saka silver ay may establish na performance. Ang problema sa crypto ay madalas emosyon ang nauuna kaysa analysis. Kapag sobrang taas ng expectation, mas malaki po ang disappointment. Ang tamang mindset ay ito. Ang crypto ay hindi po magic. Si XRP ay hindi po basta tataas dahil lang may naniwala. Tataas po siya kapag may real demand at saka real usage. Kung wala ito, kahit gaano po kaganda ang narrative, hindi po gagalaw ang presyo sa pangmatagalan. Ngayon ay ano naman ang babala or warning ni Zach Humphreys tungkol po sa adoption at saka market cap. Si Zach Humphreys ay nagbigay po ng mas technical na paliwanag tungkol sa capital scale. Ayon po sa kanya, so kung si XRP ay umabot ng $100, ang market cap po nito ay aabot sa humigit kumulang $5 trillion. Ibig sabihin nito ay kailangan ng napakalaking institutional inflows. Hindi ito imposible, pero hindi rin po ito mabilis. Kailangan po ng global integration, paggamit ng mga bangko, at unti-unting pagpalit sa lumang financial rails. Dito nagtatagpo po ang pananaw nila ni Kim. Infrastructure muna bago presyo. Kapag naabot ang scale na ito, natural po na aangat si XRP. Ngayon ay paano naman po nagiging susi ang utility sa long-term capital inflows? Ayan. Kapag pinagsama mo ang lahat ng pananaw, iisa ang lumalabas na mensahe. Ang capital ay hindi po emotional. Ito ay logical. Papunta ito sa sistemang may tiwala, gamit at saka pangmatagalang solusyon. Si XRP ay hindi po nakikipagkompetensya sa hype coins. Nakikipag-usap po siya sa mga bangko. Nakikipag-negotiate po siya sa mga sistema ng mundo. Hindi po ito mabilis makita sa chart, pero nararamdaman ito sa likod ng eksena. Kapag mas maraming institution ang gumagamit kay XRP, mas nagiging mahalaga po siya. Hindi dahil sa speculation, kundi dahil po sa necessity. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para po sa akin, ang sinabi po ni Yang Hoon Kim ay hindi prediction kundi observation. Nakita na natin ito sa internet, sa mobile payments at saka sa digital banking. Ang capital ay lagi pong sumusunod sa efficiency. Si XRP ay parang tahimik na inhinyero ng crypto market. Hindi po siya sumisigaw, pero gumagawa po siya. Hindi ito story or kwento ng overnight success. Ito ay kwento ng long-term dominance. Kung ikaw ay trader, investor o holder, tandaan mo ito. Hindi lahat ng mahalaga ay mabilis makita. Minsan ang tunay na galaw ay nangyayari bago pa mapansin ng karamihan. At dito po pumapasok si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.